Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po kayo. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Dahil maraming ang nakapansin nun, tinanong si Baligo doon sa press con sa opisina ni Padilla noong isang araw. Kailan ba yun? June 8 ba yun? Oh, yung doon sa opisina ni Padilla, nag-press con si Baligod. Oh, inamin na ni Baligod. Sabi ni Baligod, talagang wala na si Loren Legarda. Inalis na yung pangalan. Bakit? Nagkamali daw yung mga kliyente niya eh. How about the claims na kasama daw po si Senator Loren Legarda doon sa affidavit? Hindi in-expound nung last week. Dapat sada kasi nag-attend sila ng Senate Blue Ribbon Committee hearing para sila ang nagtanong. Ba't nila kami pagbibintangan kung wala namang nagtanong? Diba? Pero nandun din sa affidavit, sir. Nandun po sa affidavit eh. Nag-deliver din po kay Sen. Loren at kay Sen. Sa? Hindi po nila binabawi yung sinabi nila na nag-deliver sila kina Sen. Loren at Sen. Loren. Let me clear this out with you now. Meron pong, at ito, with all sincerity, we are man enough to admit a mistake and brave enough to correct it. Okay? Pagdating naman kay, maraming proseso yan, pagdating kay Senator Loren, nag-usap sila, same process. So, merong si Orbilio at saka si Galapon, no? Sabi nila, Sir, ito po yung recollection namin sa nangyari kay Senator Loren. Pagdating ng convoy namin doon, and this I distinctly remember, and as I said, I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico, sabi nila, back up kami. Paghinto namin sa gate nung number 40 Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. No? Gawa ng kahoy. Pag hinto ng sasakyan ni Saldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Saldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, Sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Tiksay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, Sir, na si Mark Tiksay, inutusan kami na magbaba ng 2 maleta. No? Pagbaba ng 2 maleta galing sa backup ay ibinigay nila kay Mark Tiksay. And then maya-maya lamang, sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Saldi, sumakay na sa sasakyan at umalis na kami. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Saldico. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. No? So ang ginawa ko po noong March ay pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Loren,
pinakiusapan ko si Mike Defensor, no? Sec Mike, ako, may access ka ba kay Senator Loren? Bakit? Sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sundalo. Ibinigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sundalo. Sabi ko, inaamin nila pagkakamali nila. Kung gusto ni Senator Loren na kasuhan yung dalawa, ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury yung dalawa kung gusto niya. Pero as I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. May may mga drama-drama pa si Baligod. Sabi ni Baligod, kung kakasuhan ni Senadora Loren, itong aking mga kliyente, sabi ng kliyente ko, nagkamali sila eh. Ha? Alam nyo, ha? May mga drama-drama pa si Tony Baligod eh. Pero naman kakasuhan ni Loren Legarda yun. Sinabi na nga ni Loren Legarda, mga bayani. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi sa totoo lang. Kaya lang, ang inaakala ni Loren Legarda na yung hindi na kasama yung pangalan niya doon sa binabanggit, akala niya positive yun sa kanya. Hindi yun. Lalong nagpatibay nito na talaga siya ay tao na ng mga Duterte. Lalong nagpatibay nito na si Loren Legarda ay sagadsari ng pro-Duterte. Bakit? Tingnan nyo si Mark Villar. Si Mark Villar kasama ni Loren ang nabanggit nung una. Sa press con, sabi ni Baligod, hindi, kasama pa rin si Villar. Kasama pa rin si Mark Villar sa nakatanggap ng mali-malitang pera. So, ibig sabihin, posibleng babaliktad pa yan si Mark Villar. Pero si Loren, wala na. Ha? Wala na. Talagang sagad na itong si Loren, mga kabunyog. Yun ang malinaw doon. Kasi sinabi na ni Baligod eh. Pinaligtas na ni Baligod. Ha? Ngayon, si Rapi Tulfo, si Senador Rapi Tulfo, mga kabunyog, talagang hindi matunawan dito kay Loren. Hindi matunawan. Sabi ni Rapi Tulfo, doon sa consultative hearing ng Blue Ribbon, sabi niya, nakaka-insulto, kasamahan nating senador, ay tatawagin itong mga, ang tawag kasi ni Cargador Boys eh. Itong mga ex-Cargador Boys na ito, sabi ni Rapi Tulfo, nakaka-insulto na itong mga ito ay tatawagin ng ikasamahan natin, ang tinutukoy niya si Loren Legarda, na bayani. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may history yan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na po ang susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Kasi talaga namang pumunta doon sa
hearing ng Blue Ribbon ni Marcoleta at ni Pia Cayetano, dumaan si Loren Legarda saglit. Ang sabi niya lang, pumunta lang ako dito para ipaabot na saludo ako dito sa mga, yun daw, mga ex-marines na yun. Dahil sila daw ang mga bagong bayani. Eh ngayon, sabi ni Rapi Tulfo, hindi ko matatanggap, nakaka-insulto yung sinabi na yan ng kasamahan nating senadora. Sabi niya, bakit mo ituturing na bayani itong mga ito? Hindi ito mga bayani, sabi niya. Sabi ni Rapi Tulfo. Ang mga ito ay sindikato. Ha? Yun talaga yung ginamit na term ni Rapi Tulfo, mga kabunyog. Ha? Sindikato daw. Ha? At sabi ni Rapi Tulfo, ngayon, sino man na pumupuri dito, nagtatrato dito bilang sindikato, kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sabi ni Rapi Tulfo, sindikato ka rin. Ano kayang reaksyon ni Loren Legarda? Yan mga kabunyog ang mga binitiwan na salita ni ni Rapi Tulfo. Mainit talaga kasi sabi ni Loren Legarda ganito, "Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon." Yan yung sinabi ni Loren Legarda. Sabi naman ni Rapi Tulfo, tawagin mo ang mga taong umamin naman na nag-deliver ng mga kickback sa kung sino-sinong Punsyo Pilato. So therefore, matatawag silang sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Yan mga kabunyog, matindi ang binitiwang salita ni Rapi Tulfo laban kay Loren Legarda. Ang sinasabi ni Rapi Tulfo, sindikato si Loren Legarda. Kasi sabi ni Rapi Tulfo, kung tinatawag mong bayani itong mga taong ito, samantalang sa kanya daw, sabi ni Rapi Tulfo, kung tingin niya dyan, sindikato. O ngayon, kung tinatawag mong bayani ang mga ito, pero sa totoo mga sindikato ito, di sindikato ka rin. Ganun, katindi. Talagang matindi yung binitiwan ni Rapi Tulfo na salita. Kasi nasusuka daw siya na bakit tinatawag na bayani ang ganung klaseng mga tao. Nakakasira, nakakainsulto daw sa mga totoong bayani ng bansa. Mga tulad nila Rizal, nila Bonifacio. Yan, mga bayani, sabi ni Rapi Tulfo. Pero itong mga ito, tatawagin mo anyang bayani, samantalang ang totoo, mga sindikato ito, kapag tinawag mo itong bayani at sa totoo sindikato ito, ikaw, sindikato na rin. Ano kayang sagot ni Loren Legarda doon na siya'y sindikato? Pero maraming nag-a-agree dito sa mga viewers natin. Sindikato nga talaga yan. Ibig sabihin, masyado nang bumaba ang masyado nang bumaba ang reputasyon. Was na ang reputasyon ni Loren. Imaginin mong tawagin ka ni Rapi Tulfo. Kahit yung kunting respeto siguro ni Rapi Tulfo kay Loren, nawala. Kasi tinawag niya na rin Hindi niya man direktang pinangalanan, pero ang pinapatungkulan niya ng sindikato na rin ay si Loren. Di ba? Ano ito mga kabunyog? Matindi yung na yun. Ibig sabihin, yung respeto ni Rapi Tulfo, ni Katiting, kay Loren Legarda, nawala na. Nawala na. Dahil nga si Loren ay mas tinatrato niyang bayani itong mga Malita boys, sabi ni Rapi Tulfo, okay, kung tinatrato mo yan na bayani, ay samantalang sindikato ito, sindikato ka rin. Ano yun? Ang ibig sabihin nun, kapag ang tingin ni Rapi Tulfo kay Loren ay sindikato, masyadong mababa na. Wala nang respeto kay Loren Legarda. Sa bagay, kasalanan din yan ni Loren. Talaga namang winala niya yung respeto sa kanya. Sa halip kasi na manahimik na lang itong si Loren. Di ba sila Villar, yung magkapatid na Villar na nahimik na lang? Di ba si Joel Villanueva na nanahimik na lang? Nanahimik na lang si Joel Villanueva. Sa mga pinagagawa ni Cayetano, ang maingay lang na sumasabay, si Amy, si Marcoleta, si Ruben Padilla. Ruben Padilla, wala namang isip yan.
Si Marcoleta naman, ano ba namang maasahan mo dyan? Si Amy, ano ba naman din maasahan mo? Pero sila, yung magkapatid na Villar, tahimik. Hindi sila sumasabay sa mga ginagawa ni Cayetano. Kasi nakakasuka talaga. Pero si Loren Legarda, sumasabay Sumasabay talaga kay Cayetano. Sa katunayan, ang sabi ni Cayetano na unconstitutional yung ginawa nila Gatchalian, nakikisabay din si Loren Legarda. Sabi ni Cayetano, siya daw ang lehitimong Senate President. Sabi naman ni Loren Legarda, ko rin ang lehitimong Senate President pro tempore. Grabe, kapituko na si Cayetano, ito rin, kapituko rin to. Si Loren Legarda. Imaginin mo, pwede namang nanahimik na lang siya. Ibig sabihin, napapahiya siya sa ginagawa niya. Pero hindi. Sa halip na manahimik si Loren Legarda, nagsasalita pa talaga. Nagsasalita pa. Lahat na halos nagsasabi na constitutional, lawful, valid yung ginawa noong June 3 ng grupo nila nila Gatchalian, nila Soto, nila Lacson. Di dapat sana si Loren Legarda ang dapat na statement niya, kung ano yung mabuti, kung ano yung legal, ano yun. Ako naman, wala namang problema sa akin kung hindi naman ako ang maging Senate President pro tempore. Di ba dapat gano'n na lang siya? Di ba? Siguro makakabalik pa yung respeto sa kanya. Pero ito, wala. Talagang nagsalita pa siya. Sabi niya, unconstitutional. Samantalang lahat na halos, yung integrated bar, yung mga deans ng law schools, yung mga retired associate justices, po siya na hindi naman abogada, ang lakas ng loob niyang nagsabing unconstitutional. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,